I know it's not much, but if nothing else, fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Alright, what's up mga kapatid? Kamusta kayo dyan? Long time no vlog, long time no see, long time no nothing. Ayan, but anyway, so meron tayong mumurahin. Ayan, balik tayo sa mga how-tos natin and tech gadgets. So ngayon, gagamit tayo ng murang-murang microphone. Ayan, hindi na importante kung anong brand nito. Pero anyway, hindi ko naman binablog yung brand. Basta Boya to. Pero pwede nyo itong testingin siguro kung meron kayong at least dalawang microphone, no? So mumurahin lang to. Ang problema lang dito, hindi siya nakakapag-record ng sarili niya. Kailangan nakasaksak sa camera. Okay, wala siyang internal recording. So ito, meron siyang receiver at dalawang microphone. Ayan. Tapos ayan, pwede mong palitan yung mga attachments niya. So matagal ko na itong ginagamit. So matagal ko na rin iniisip to subukan. Sabi ko, ano kaya mangyari? Lagay ko sa stereo. Yung isang microphone, tutok ko sa bibig ko. Yung isang microphone, tutok ko sa gitara ko. So, ayun nga, na-testing natin ngayon. So papakita ko sa inyo live recording. Live 2-track recording gamit tong mumurahing microphone na to. Pwede nyo rin siguro ito malamang gawin sa mas mahaling microphone. Meron dyan mga Rode at kung ano-ano pang tatak, mga brand ng mga microphone. But anyway, basta importante, kaya niya mag-record in stereo. So nag-record tayong stereo. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano i-edit yung audio niya para magtunog ng ganon kanina. Okay? Alright, let's go to the editing. Papakita ko sa inyo kung paano i-edit yung audio. So magbubukas tayo ngayon ng Premiere. Ang gagamitin lang natin dito, even sa audio editing, yung Adobe Premiere Pro, no? So madalas dual monitor ako mag Premiere Pro pero for this one, sige, tatry natin dito lang lahat, no? So okay, ayan. So ayan natin yan dyan. Okay, ayan. Tapos pull natin to dito. O, diba? Pil na pil, no? Oo. Sa mukha ko naman nakapokus. Ayan, teka. Huwag tayo sa dual monitor. Nakakalito eh. Ayan, okay. So ngayon, dahil nga papalakihin ko lang to. Ayan, dahil nga meron tayong dalawang audio, no? Left and right. So yung isa dyan, boses, yung isa dyan, gitara lang. So ang gusto natin gawin is para ma-edit natin yan is ma-separate yung dalawang tracks na yan, no? Para tayong, pwede natin edit yung gitara, pwede natin edit yung boses lang. So hold nyo lang yung Alt. Yan, pinutin nyo to, hold nyo yung Alt, drag down, so dalawa na. O ngayon, right click nyo yung isa, tapos punta kayo sa, hanapin nyo yung audio channels. Ayan, audio channels. Check nyo itong isa, puro left lang. Yan. Tapos yan, parehas na yan left. Ito naman, audio channels ulit. Yan, puro right lang, parehas right. So ngayon, basically, ito yung left audio mo, ito yung right audio mo. So, madali na ma-edit. So, tingnan natin. Siyempre, dahil magkalapit lang, nandito yung Boya ko kanina, nandito yung microphone ko kanina, tapos yung isang microphone nasa gitara, magkalapit lang. Medyo maririnig natin ng konti yung boses dun sa dapat gitara lang. At medyo maririnig natin yung gitara dun sa dapat boses lang. Pero, pwede na rin yun. Checkin natin kung ano to. Ayan, gitara yata to. Diba? Ayan. Not bad. Ayan, gitara lang to. Ito naman boses. Ang concentrate. Ayan. So, una natin gagawin is pantayin natin sila. Well, ako, ito yung proseso ko. Sinashare ko lang sa inyo. Baka meron kayong mas magandang process. Siyempre, nasa inyo yun. Pero, so para madali, right click nyo lang.
Ayan, punta kayo sa audio gain. Ayan, normalize max peak to 0 decibel. Ayan, ganyan nyo na lang parehas. Itong isa rin, normalize natin siya. Normalize, para lang mapadali, no? Ayan, so pupunta tayo, bubuksan natin yung audio track mixer. Hindi ito, hindi itong audio clip mixer. So punta kayo sa Windows, ayan, audio track mixer, or by default, Shift +6. Yan. So ito na siya, no? So ayan, single, naka-single out. Pinutin nyo itong arrow na to. Okay, so ang una kong ginagawa is mag-EQ. Ayun, nasanay ako na mag-EQ muna. So, huwag natin pahirapan sarili natin. Parametric EQ lang tayo. Ayan, meron na. Double click. Ayan, play natin. Ayan, so yun yung gitara, no? Ngayon, to explain na mas simple, itong side na to is the bass. Pero iba-ibang quality yan, iba-ibang frequency ang mga yan, ha? But ito yung mid, ito yung bass, yung lagom. Yan, dito sa side na to. And then ito yung high, no? So yan lang yung explanation. Kumbaga quick explanation lang kung ano ang equalizer. Iba-ibang frequency siya ng tunog. From low to high to ito yung mga sagitsit, yung pagkangongo, ito ngongo, yung sa mid niya yun. YouTube nyo na lang, mas magandang explanation sa EQ. But anyway, so yan, tingnan natin. Ako kasi gusto ko munang i-EQ bago ko i-compress. Kumbaga, papagandahin ko na muna yung tunog, saka ko siya i-compress. Ang compression, yun yung para yung mga masyadong mataas na volume, medyo mababaan natin, yung masyadong mababang volume, medyo kumbaga may pantay. Hindi siya sobrang laki. Pero syempre, importanteng dynamic sa music, yung pagkakaiba ng mga malakas na parts, loud parts, and soft parts. But anyway, halos okay na eh. Yan, di ba? Medyo rinig yung boses. Pero syempre magkatabi yung mic. Pero okay lang yan. Hindi naman masyado. Ayan, di ba? Kita niyo lumagas yung lumakas siya. Di ba, no? Ayan. So naririnig nyo, no? Naririnig nyo yung nangyayari. Ito. Ayan. Lumakas, naging hongo. Medyo naging ngongo siya doon. So anyway, okay na sa akin yung tunog niya eh. Medyo lakas na lang konti dito. Para may yan. Medyo okay na siya. So ngayon, i-compress na natin. Okay, so kanina, ang drop down natin, ito, filter and EQ, tapos parametric EQ. O ngayon, dito naman tayo sa amplitude and compression. Simplihan lang natin. Huwag natin masyadong pahirapan sarili natin. Dito lang, para kita natin. Tube modeled lang. Tube modeled compressor. Ayan siya. So, meron dito mga default na pwede nyo gamitin, pero adjust nyo pa rin. Explain ko na lang sa inyo. Kasi para mano-mano, okay? Sana nakikita nyo tong part na to, no? Ito, nakikita natin threshold, no? Nakasulat. Threshold. So, ngayon, ito yan. So pag pinlay nyo, ito yung threshold, siya yung nagdidictate kung saan magsisimula gumana yung compressor ninyo. Kung pag lumampas siya dito, papasukan na niya. Okay, so tingnan natin kung nasa yung mahinang parts. Yan, ito na more or less nandito, no? 24. Yung malakas na part, which is ito. Yan, nandun. Dito. Siguro gusto kong compressor nandito around dito sa area ko to siguro. Yan, okay, more or less. Yan ang more or less natin. Pero ito, syempre, nasa taste yan. Pero wala pa tong ginagawa kasi wala pa nakalagay. Next natin, nakasulat output gain. Saka na yan. Kumbaga, sa output gain kasi, yan yung master volume. Yung kinompress na niya, yan na yung kung gusto mo dagdagan. Kasi minsan, madalas, humihina. Okay? Yung total volume niya. Okay? Bago makarating dito sa yung pinaka-master volume. Itong ratio, yan. Itong ratio naman, kaya meron niyang 1:1. Ngayon, every time na lumampas siya dito ng 1 decibel, ilan yung ibabawas niya pag lumalang pa siya ng 1. Okay? So, para madali, may mga default dito. Ayan, no, di ba?
Ayan, meron ito yan, Guitar Charmer. Ang ano niya is 3. So, kada lumampas ng 1 from kung nasan yung threshold mo, 3 ang ibabawas niya. So, kanina nandito tayo. Ang attack naman is kung gaano kabilis i-apply yung compressor. Kung gaano kabilis siya magre-react para bawasan yung volume, no? So, lagay muna natin siguro to, around 15, more or less. Yung release natin, lagay natin sa 100. Ayan, tingnan natin. Simula natin ito. Hindi pa siguro. Ayan. So, tingnan nyo yung total nyo. Tingnan nyo yung total volume nyo rito. Siyempre, magkakaroon pa rin yan ng variation. Magva-vary pa rin yung volume natin. Pero, mas maayos na siya kaysa kanina. Ayan. Okay, so dito naman tayo sa boses. Okay? Basically, ganun din yung process. Ang maganda nito, dito sa ano natin, basta yan, tandaan, step 1 ko is mag-EQ. Kung pwede naman pagandahin, ba't hindi muna pagandahin, di ba? So, step 1 natin, mag-parametric EQ tayo. Yan, di sa drop down. Again, audio track mixer, hindi audio clip. Ayan, drop down. Ayan. Parametric equalizer. Para simple. Ayan, so medyo okay na yan sa akin. Okay na yan. Ngayon naman, i-compress na natin. So again, drop down menu dito sa effects. Ayan, nakita nyo effects, diba? Ayan, drop down menu sa ano, and then tube modeled compressor. Para mga simple lang pinapakita ko. Meron kasi mga, ayan, kagaya nito, mga mas komplikadong compressor, kagaya ng multiband. Ayan, ginagamit ko to kung ang compression ko per frequency. Kung gusto kong yung high, yun ang i-compress. Medyo mas komplikado. So, saka na to, YouTube nyo na lang. O baka soon, makagawa tayo tungkol sa kanya. No? Pero dito muna tayo sa tube modeled compressor. Ayan, meron ditong default. Lalagay ko lang siya sa vocal or voice leveler. Ayan, para lang ma-level yung boses. Pero slight lang din, ano. A-adjust pa rin natin siya. So, dito tayo sa pinakamahina. Ayan, ang baba, no? Siguro mga dito tayo mag-compress. Kasi may delay yan. Yung attack natin, nagawin natin yung mga 15 o kaya 20. Hindi naman natin i-immediate na attack agad. Kasi robot na rin yung boses pag walang dynamics. Ayan, so try natin pagsabayin. Okay, so medyo okay na yan. Try natin pagsabayin. Ayan, so dito na tayo. Ayos muna tayong volume. Masyadong malakas yung gitara. Ayan, kagaya nito, diba? Ito magandang sample. Humina, kasi grabe yung compression eh. Nandito eh. Actually, baka nga 36 pa yan kung ano eh, sakali eh. Baba ko pa yung threshold, no? So, grabe yung compression. So, humina yung total volume. Ngayon, dito tayo magdadagdag sa output gain. Diba, tumaas na. Ito siya. It's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Ayan, so kung na-EQ nyo na at na-compress nyo na at masaya na kayo sa ginawa nyo, pwede nyo nang i-edit ang video nyo. So, ito ang ating full live recorded music video. Gamit itong murang wireless na microphone. Yan, ito, 'di ba? So ngayon, imagine kung mas maganda at mas magandang klase, mas magandang quality microphone gagamitin nyo to do this. Napaka chill, no? Kailangan nyo lang to record it, yung camera itself, syempre yung receiver, setup nyo is naka stereo para left and right yung setting nyo, tapos
shoot na kayo, di ba? Tapos wala na, hindi nyo na kailangan i-edit masyado sa pero syempre iba pa rin talaga. Iba pa rin pag mga ganitong may reason kung bakit may condenser mics at merong professional studio microphones and equipment na ginagamit, no? May reason doon syempre. And again, pero sabi ko nga, kung ito lang ang meron tayo, ubra naman to, itong mga katsipan na to. Ubra to, kaya lang gano'n, yun lang, maraming proseso. Siyempre, habang gumaganda yung equipment, parang kanina, kung maganda sana string ng gitara ko, mas maganda yung quality ng recording. Kaso, wala eh. Naisipan lang kanina eh. So anyway, sana may natutunan kayo. God bless you all and thank you for watching, no? And I pray na nag-enjoy kayo sa art nyo, nag-enjoy kayo sa photography nyo, and pray for your businesses. Sa lahat ng nanonood, I pray for your good health, no? I pray that you encounter Jesus in your life. Ayun. Bye guys. God bless you all. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, but you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you, Jesus. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside us lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside us lungs. Get up and praise the Lord.
and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah.